po King James Version. Pwede rin gagamitin natin para sa ating katunggali yung Douay-Rheims version. Pero ang sabi po ng King James Version, "Thou shalt have no other gods before me." Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos. Huwag kayong magkaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. So yan po ay Diyos-Diyosan o ibang mga Diyos. And then sa verse number 4, ang sabi dito, "Thou shalt not make unto thee any graven image." Tandaan niyo po, any. No? Kahit ano. Then any likeness of anything. No? Sa kawangis man, ng anong wangis. Sabi, sa langit man, o kaya sa ilalim ng lupa, o kaya sa tubig, o kaya sa tubig at sa ilalim ng lupa. And then verse number 5, ito na po, "Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them." Excuse me. So ayon po dito, paano magkaroon ng ibang Diyos o Diyos-Diyosan sa Biblia ay ito pong binawal ng Diyos. Sinabi po dito na ayaw paghimo o laing mga Diyos o ayaw paghimo, by the way, pagkaroon, no? Ayaw pagbaton. Wag kang magbaton ng ibang Diyos. Yan po ang verse number 3. At ito po ay pinaliwanag ng ating Diyos sa verse 4 and 5 at ito po ay isang utos lamang, hindi po ito marami, isang utos po ito. Kaya nga, hindi po bawal ang paggawa ng imahe at rebulto per se. Hindi po bawal po yun. Ang ating pinaliwanag dito, which is yun po ang sinasabi ng Biblia, kung paano magkaroon ng ibang Diyos. So pagkaroon ka ng ibang Diyos, ikay gagawa ng larawang inanyuan, kawangis ng anumang wangis, pag ito po ay iyong yuyukuran at pagsilbihan. Yan po ang verse number 5. So karugtong po yan at hindi po yan hiwalay. Isang utos po yan yung wag karoon ng ibang Diyos. So malinaw po na sa talatang ito, agad nating malalaman, mga kaibigan, mga kababayan, na agad nating malalaman na ito po ay sinuway ng Roman Catholic Church. So therefore, ang lahat ng mga rebulto o imahe po ng Roman Catholic Church, ito po ay Diyos-Diyosan kasi po ito ay niyuyukuran at ito ay pinagsilbihan. Kahit man basahin natin sa Douay-Rheims version, ganun pa rin nakasulat, thou shalt not have strange gods before me. Thou shalt not make to thyself a graven thing, nor the likeness of anything that is in heaven or earth beneath, or those things that are in the waters under the earth. And then verse 5, thou shalt not adore them nor serve them. So dito po, naniniwala tayo sa kasabihang not all idols are images and not all images are idols. Totoo naman yun. But all images na yinuyukuran at pinagsilbihan, ito po ay Diyos-Diyosan, mga kaibigan. So kung titignan natin, ang tanong natin dito kung gumagawa ba ng larawang inanyuan ng RCC, of course. Galing tayo dyan na alam natin yan. Dito sana ma-share natin yung screen natin. Nandito po. Makikita po natin. Ngayon, kung titignan natin naman, ito ba ay yinuyukuran o pinagsisilbihan? Tingnan natin kung laptop pala yung ginamit ko. No? Sige. Makikita po natin na ito po yinuyukuran at pinagsilbihan, mga kaibigan, mga kapatid. At malinaw po ito. Nakikita po natin at ginagawa pa natin ito dati. Now, kung ating titingnan, ito pa makikita natin pinaglingkuran ba? Ano ba yung paglilingkod? No, ito po ay ito po ay pinapasan, ito po ay sinisindihan ng kandila, insenso, inaalayan ng bulaklak, mga kapatid, yun po yung pagsisilbi or paglilingkod. At malinaw po na talagang ginagawa ito ng Roman Catholic Church sa mga rebulto. Okay? So, hindi po bawal ang paggawa ng imahe tribulto per se. Dahil ang bawal ay paggawa ng larawang inanyuan, yuyukuran ito at pagsilbihan ito. So, ngayon, kung titignan natin mga kapatid, ano ba ang nangyari? For example, ang Diyos po nagpagawa po siya ng mga imahe. Katulad ng imahe ng cherubim,
imahe po ng tansong ahas, no? Rebulto ng ahas, ang Diyos nagpagawa. Pero mga kaibigan, mga kapatid, wala pong aral o wala pong turo ang Diyos na yung pinagawa niya, ito po ay yuyukuran at pagsilbihan. So ano po ang nangyari? Doon po sa ikalawang hari 18:4, ang pinagawa ng Diyos mismo na imahe ng ahas na tanso, ito po ay naging Diyos-Diyosan noong ito po ay sinisindihan ng kamangyan o insenso ng mga Israelitas. Dahil dyan, ito po ay giniba, sinira po ito ni King Hezekiah dahil naging Diyos-Diyosan po yan. Basically, pagka ang imahe o rebulto, pagka ito po ay yuyukuran mo at pagsilbihan mo, and this is all about, no, ito po ay patungkol sa religious, no, may connection po sa relihiyon. Makikita po natin according to the Bible, last 2 minutes, no? According to the Bible, ito po ay magiging Diyos-Diyosan. How about kung gagawa ka lang ng mga imahe tribulto tapos hindi mo ito yuyukuran o hindi mo ito pagsisilbihan, hindi siya magiging Diyos-Diyosan. Pero dahil ito po ay yuyukuran at pagsilbihan, which is ito nga po ang nakasulat, letra por letra po sa Ten Commandments, magiging Diyos-Diyosan ito. Kaya yun po ang nangyari sa ahas na tanso na mismo ang Diyos ang nagpagawa. Naging Diyos-Diyosan pa ito ng mga Israelitas. Kaya giniba ito, sinira ito ni King Hezekiah, and that is one of the reasons na, or one of the things na magandang gawa o mabuting gawa na nagawa ni King Hezekiah, na noong pong siya ay papatayin na sana ng Diyos, siya po ay nag-request pa o siya pa po ay humingi pa ng extension ng kanyang buhay dahil sa kanyang nagawang mabuti, ng mga magawang mabuti. At isa doon, yung kanyang pagsira doon sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelitas. Take note, pinagawa po ito ng Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, magiging Diyos-Diyosan po ito kung ito po'y yuyukuran at ito po'y pagsisilbihan. Ang tanong, gumagawa ba ang Roman Catholic Church? Sila ba'y nagkaroon ng mga imahe, rebulto? Yes. Ito ba ay kanilang pinagsisilbihan at pinaglilingkuran? Certainly. Ito ba ay yunuyukuran? Opo, niyuyukuran po. Kaya dyan po, nagiging Diyos-Diyosan itong mga imahe, rebulto na ito na ngayon nasa mga Roman Catholic Church. Okay, so I think 10 seconds na nalalabi. I-wave ko na po yan. Salamat po. Okay. Salamat kayo, Brad. So, salamat sa atong igsuon. Unya mo start na po ko sa akong ribatal. Start. Okay, daghang salamat, Brad Rian. So, alam po sa atong mga namati nga kining atong panag dialogue diri sa kini ka friendly dialogue gani wala may moderator, wala may timer diri. Brad Giovanni Pilinio atong i-acknowledge, no? So, nagpaabot ko kay iya mang pamatud-an nga ang tanang imahin sa Katoliko Diyos. Nagpaabot ko ni Brad Rian nga duna siya ay document nga ang panudlo sa Simbahang Katoliko ang mga adunay Dios nga larawan o ang mga larawan Diyos. Pero klaro man sa pagtulunan sa Simbahang Katoliko nga usara ta ka Dios sa credo we profess one God, no? I believe in one God. Mao na nga nakita nako nga unas tanan ang iyang interpret nga doon na tayo laing Diyos tungod kay nibasa siya sa Biblia, wala gibase sa doktrina Diyos Katoliko. So, sa doktrina sa Katoliko, wala gyud ta magtudlo og dunay Diyos. Unsa may gitudlo sa Simbahang Katoliko, mahitungod sa larawan. So, diri sa kaari man gyud ta sa doktrina sa Katoliko kay mao man nimo pamatuod og gitudlo ba. Matod pa diri sa CCC 2132. Giklaro diri mahitungod sa mga larawan. So the veneration of the image is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed,
the honor rendered to an image passes to its prototype. Whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. So, gitawag kini og respectful veneration. So, kinahanglan masabtan ni Brad Rian ug unsay gitudlo sa Katoliko, dili og unsay iyang nasabtan. Kay dili man siya maoy nagtudlo sa doktrina. Nagbasa siya sa Biblia, pero klaro ang giingon sa Biblia nga ay magbuhat og laing Dios, katong iyang gigamit nga Exodo. So wala man magbuhat ang Katoliko og laing Dios kay we profess one God. Unya kanta ta himaya sa Dios tuas langit, wala gyud sa mga ribulto. Mo nay klaro unta nga masabtan sa mga dili Katoliko ni Badrian na og ang Katoliko kakahibaw gyud mi og unsa asa ang among Dios, wala sa ribulto. No? Ang ribulto dunay gitawag na mog respectful veneration. This is the Catholic teachings. Ang gidili sa Biblia kun imong himuong Dios. Wala man niya basahagod ang Isaias 44:17. So ano ba talagang sinabi ng Isaiah 44:17, no? Nga nagbuhat ang tao og ribulto, larawan, unya, iyang giingnan, luwas ako kay ikaw ang akong Dios. So, walay Katoliko nga nagingon ana. Kay gitudluan ng mga Katoliko to venerate the image which directed towards the person portrayed in it. So, wala gyud ta magsimba, wala ta mag-alagad sa larawan mismo. Unta masabtan ni Brad Rian nga ang atong pag-care sa ribulto, wala na diha sa ribulto mismo. No? For example, mo care ta sa ubang mga simbolismo, hibaw tagkin sa gisimboluhan ni ana. So, mo na doktrina sa Katoliko. So, ang giingon nga, ayaw pagbuhat og larawan nga mahimong Dios. So, naghisgot man siya, paano magkaroon ng Diyos-Diyosan? Kung imong iilis, imong pulihan ang Ginoo. So, in the Catholic teachings, ari gyud ta diri kay na ni saway man siya sa pagtulon as Katoliko, pero giklaro sa Catholic teachings diri, no? Idolatry not only refers to the false god, false pagan worship. It remains a constant temptation to faith. Idolatry consists in divinizing what is not God. Gipaka-Diyos nimo ang dili Ginoo, divinizing. Unya, agingon diri nga man commits idolatry whenever he honors and reverses a creature in place of God. Maunay tinuod nga idolatry nga ipuli nimo kining butanga sa Dios. So, maunay nahitabo sa mga Diyos-Diyos nga gihisgutan sa Biblia. Walang tingali maklaro ni Brad Rian, naya isulti nga, ang mga nagbaton og Diyos-Diyos sa Old Testament, ang larawan na gyud mo ilang gisimba nga Dios. Ug Katoliko ka, Brad Rian, masayod ka nga sa among paggakos, pagatiman, pagdala niya ng mga imahin, wala gyud diha sa larawan mismo. Unsa man di ay purpose, dapat mahibalo si Brad Rian, unsay purpose sa image sa Catholic Church, dili og unsay iyang nasabtan. No? Mao ni purpose, Brad Rian, og makatoliko ka, this is the purpose of the sacred image, not to replace God. First, to remind us to Christ, Mary and the saints. Makakita kag krusipiho, Brad Rian, ang likod, imposible na magdigog ka kahunumdom ni Kristo nga nagpakamatay tungod og alang kanimo. Klaro man gyud nga ug sakto kag hunahuna dili man gyud na mo gipaka Dios namo. Ako nang giampingan, ako nang trapuhan diha. Wala ko magsilbi nga Dios na. Akong giampingan kay maunay imahe ni Kristo nagpakamatay aron luwason kita, luwason ka. No? Ug imahen sa Mahal na Birhen amoy nag-anak sa atong Ginoo ug sa mga santos nga hero sa atong pagtuo. Masabtan yun nimo. Ayaw pa padaog anang imong personal nga interpretation kay dili na mo interpretation sa Katoliko. Tan-awa kuno ning imahin. Tutuki na.
Makaingon ba ka nga, supakas Kristo ani nga, sa atong pagtanaw ni ana, ang atong kasing-kasing makahinumduman ta sa usa ka Ginoo, nagpakatao, nagpakamatay, nagpalansang, aron luwason ta niya. So, gamito na to atong common sense. No? Ikaduha, to teach the faith. Okay? Sa una, daghang mga taong dili makabasa. No? Dili na makabasa. Pero ikaw, wa ka kabasa. Pero makakita ka na larawan ni Kristo. Niya mag-isa kung hindi ka kasabot nga ang Ginoo nagpalansang nato. So ang mga imahin, the images of the Catholic Church, help us to teach the gospel. For example, makakita kag image ni Kristo nga nagkugos og karnero. Unsa may imong bation? Dili ba? Makasabot ka sa gospel. That Christ is the good shepherd. Una, imo din ang bukon. Nga, it points out the reality kanang imahin. Amo nang giampingan dili kay gipaka Dios na namo. Kay nasayod ming Katoliko unsa ang Dios. Himaya sa Dios dito sa langit. Ikatulo, to inspire prayer and imitation. So, maka-inspire na to sa pag-ampo. Imitation. For example, sa usa ka imahin sa ni si San Isidro Labrador, usay makita nato sa image niya na ay baka, na ay unsa na pala. Kay unsa man di ay ni si San Isidro, nagtudlo na to. Kahibaw ta si San Isidro, dili nang larawan. Image sa guna niya. Ikaw pa, to express reality of the incarnation because Christ became man, kaya natao mas Kristo, pwede na itong i-depict sama ni Ana. So, usa na sa mga mga purpose. Unya, unta masabtan yun ni Bradian nga wala yun gitudlo sa Katoliko nga ang purpose sa larawan mo puli sa gilarawanan. So, kanunay na. Mo na nga, focus ka, Brad, kung sa gitudlo sa Simbahang Katoliko. Dili sa imong interpretation sa Diyos sa Bible na klaro man, giilisan man nila ang buhi nga Diyos sa ilang hinimong linilok ng mga larawan. Daghan kayong salamat, Brother Ian. Sa imo na po nga second step. Time starts now. Okay, mira, ako sang ikot ako Okay, sige, start ko. Start. Okay. So, una sa tanan, isa lang, no? Usa lang, iisa lamang po yung, marami siyang sinasabi, pero isa-isay natin yon. Ang pinakaunang argumento po, o kaya depensa ni Padre ngayong gabi na ito na ating narinig, is siya raw ay naghihintay na meron daw akong maipakitang dokumento. Now, by the way, mga kaibigan, kababayan naming Katoliko, una sa lahat kami po ay galing dyan. Galing po kami dyan, nag-aaral din po kami, at kami din po ay nakikinig. Lalo na po ngayon, nakikinig po kami sa inyong mga paliwanag at nakukuha po namin yun. Pero hindi po kasi siya hindi po siya nag-deal o nag-debunk po doon sa ating presentation. Ang sinasabi po kasi ni Padre ngayon is that he is waiting for the document o kaya pagtulunan, no? Pagtulunan daw o document na sila lamang po ang may karapatan na magpaliwanag kasi po aral po nila yon. Now, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po siya debate po ngayong gabi na ito sa pag-uusap natin. Bakit po? So there are so many people na gumagamit po ng ganitong argument na naghihintay daw sila ng kanilang aral o dokumento kung ano yung aral nila. Naiintindihan po namin yon, Padre, no? Naiintindihan namin yung mga kababayang Katoliko kung ano po ang inyong aral. Yung aral po ninyo, talagang i-deny nyo po. Talagang hindi po ninyo sasabihin yun. Kasi nga, wala nga pong kriminal na aamin. No? So, hindi po yan, by the way, we need to understand kung ano ba yung pinag-uusapan. You have to
deal with the mga points of contention. Okay? Una sa lahat, dili yun na nato problema ang document. Kasi dati po kaming Katoliko, we believe at as Katoliko, kayo po ay dapat kayong sumampalataya o nananalig na ang inyo pong authority ay Bible, tradition, and magisterium. May Bible, mga kaibigan. No? Sa Bible po natin ito, kinuha yung ating aral ngayon. In fact, meron po kayong 10 Commandments. So, kung ating pag-uusapan document, mali po. Mali na rebuttal po yun, Padre. Bakit? Hindi po namin kailangan ang inyong dokumento na magdi-deny talaga kung ano po yung inyong aral. And that does not matter if the Bible is talking of action. Okay? Now, remember this, Padre. You cannot give me an argument patungkol po sa dokumento. Kasi ang pinagbabawal ng Biblia, action yun. Halimbawa, ang sabi po, huwag kang gumawa ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang wangis. Ang paggawa po, Padre, hindi po dokumento yun, action yun. Ang tanong, kung gumawa ba kayo? Mamaya tingnan natin sa cross-examination kung talagang aamin kayo na gumagawa ba kayo. No? Meron ba kayong mga larawang inanyuan? Talagang meron. No? Kahit anong dokumento na ipapakita mo sa akin, the fact na ang Biblia nagsasabi, huwag kang gumawa, gumawa kayo. Number 2, another action, ang sabi, huwag niyong yuyukuran sila. Niyuyukuran ba ito? Yes. Bakit ka pupunta sa documents? Kasi po, sa usapin na ribulto, mga kaibigan, mga kapatid, wala pa akong nakausap na talagang lulusot dito sa ating pinag-uusapan. Wala po. Hindi po pwedeng lumusot po yung dokumento kasi nga ang pinagbabawal ng Diyos sa Biblia, action. Wag kang gumawa, gumawa kayo. Wag niyong yuyukuran, niyuyukuran niyo. Wag niyong pagsilbihan, pinagsisilbihan niyo. So meron pa bang dapat kung ikaw nag-iisip at gusto mong paniwalaan ang Biblia? Meron pa bang dapat nating pag-uusapang debating ganito? Wala na yata. Kasi malinaw na po. Mamaya paaminin kita mismo. Yan ang una kong katanungan. 3 katanungan o kaya 2. Gumagawa ba kayo? Hindi per se na ikaw, kundi marami. As a whole, as Catholic, meron kayo meron pa kayong larawang inanyuan? Meron. Niyuyukuan niyo ba? Oo. So ngayon, ang atin pong minsan, ang gusto po ninyong ipapalusot dyan, i-explain dyan is that kung ano yung intensyon ng puso mo, hindi rin po yan pag-uusapan natin. Kasi yung intensyon ng puso mo, hindi rin po yan yung sabi ng Biblia na eto dapat ang intensyon mo, ganito, ganyan. Hindi po. Ang sinasabi ng talata, huwag niyong yuyukuran sila regardless of your intention. In fact, kung atin pong titignan, ang 3 Hebrew children, si Shadrach, Meshach, and Abednego, pwede silang yumuko, di ba? Nabanggit ni Padre kanina na maraming mga purpose, to remind, mga ganito, ganyan. So marami silang purpose. So one of the purposes dito is that yung paggalang, paggalang. Ngayon, sana kung Katoliko po si Shadrach, Meshach, at Abednego, tama po ang inyong argumento, isasabihin ni Shadrach, Meshach, at Abednego, Lord, pwede ba kaming yumuko dito para hindi kami mamatay? Paggalang lang ito, ha? Ang purpose namin, gagalangin lang namin. Hindi namin worship. Hindi Hindi nila ginawa kahit ang pagyuko. Kasi po, ayun ang nakasulat. Kahit sa aral po amin sa inyong Biblia, binasa ko kanina, Douay Rheims version, galing sa Latin Vulgate. Do not adore them or bow down to them, nor serve them. Yun ang nakasulat. So therefore, palpak po na ating gamitin yung dokumento. Ngayon, sasabihin mo ulit yung mga purpose. Una sa lahat, sinabi mo, to remind. Okay? To remind someone. Yeah. For example, ako, meron akong imahe ng aking asawa. So, totoo yun, ma-reminded ako. Pero ito ang catch, mga kaibigang Katoliko, kababayan, at saka Padre. Ito ang catch. Mari-remind ako sa asawa ko kung ang imahe na yan talagang asawa ko. Kung ang imahe ko, ang i-remind ko yung asawa ko, pero ang imahe na dala ko yung mama mo, for example,
hindi ako mariremind sa asawa ko kasi magkaibang mukha yun. Ngayon, ang tanong, yung bang nasa likod mo, talagang mukha yan ng Panginoong Hesukristo para ma-remind ka ng Panginoong Hesukristo? Yung bang Maria ninyo, talagang si Maria yon? Yung bang ibang mga mukha na ginawa diyon, talagang magre-remind sa atin. For example, ikaw ngayon ay mari-remind talaga ako sa mukha mo, sa ito may message, messenger ka, may picture ka diyan. Wala akong ibang ma-remind, talagang si ikaw talaga, Padre. Mari-remind ko. Kasi yun yung mukha mo. Ang tanong, hindi mo nakita. By the way, hindi bawal ang paggawa ng imahe. Pero hindi kami gumawa ng imahe ng Panginoon Jesucristo, ng Maria, mga apostol. It's because hindi namin sila nakita, hindi namin alam. Baka makagawa kami ng mga imahe. Gusto niyo ba, imahe ninyo yung magawa namin? So how can they remind us of someone na hindi naman kanilang mukha? Okay? So wala po dito sa mga purpose na ito. Marami po tayong pag-uusapan. And now, sasabihin mo na help us to teach the gospel. In fact, ang teaching of the gospel is just preaching. Though marami po kayong purpose o kaya gusto ninyong yung mga purpose niyo na paggawa, regardless of the purpose, wala na po tayong kinalaman dyan. Marami pong purpose na maganda. Of course, yung mga sinulat mo dito, sinasabi mo, maganda naman yung mga purpose po ninyo. Pero ang question is, sabi ng Biblia sa 1 Samuel 15, to obey is better than sacrifice. Mas maganda pa mag-obey ka kaysa magsakripisyo ka. Marami kang nagsasacrifice ka, ganito, ganyan. Pero opinion yon, hindi yun utos ng Diyos. If you obey God, do not make any graven images, and then do not bow down and serve them, o kung gagawin mo yun, ibig sabihin, sumusunod ka sa Diyos. It's better to obey than to sacrifice. Kaya nakikita ko dito ng ibang mga nabanggit si Padre dito na i-rebat natin. So it's not about the document, it's not about your aral, it's about your action. Kasi action ang nakasulat sa Bible, Padre. And then yung purpose, hindi rin po yan sinabi sa Bible na kung ano yung purpose. Pero kung makikita po natin, pag kayo po'y gumagawa at yumuyuko at nagsisilbi sa larawang inanyuan na siyang binawal ng Biblia, talagang nagkasala po kayo. At yun po ang pagkakaroon ng ibang Diyos. By the way, hindi po paggawa ng ibang Diyos, kundi pagkakaroon. Pagkakaroon ng ibang Diyos. Paano? Gumawa ka ng mga larawang inanyuan, yuyukuran mo, pagsisilbihan mo, kakaroon ka ng ibang Diyos. And that is idolatry. At there's so many definition of idolatry, pero isa po yan sa ating binasa na talagang binawal ng Diyos. Okay, so I think my time is up. So, yeah. Salamat. Okay, daghang salamat. So, sa ato daing mga suking tigtanaw, atong gipaghinaot nga naamo sa pagpamalandong kay atong gitimbang-timbang pud diri no, atong mga kuan. So salamat sa atong mga viewers. Pila atong viewers diha? 452. 452 natay 452 ka viewers. Unya atong kuan sila, gi-acknowledge sila. So salamat sa inyong tanaw. So sa ikaduha na kong presentation, no? Starts? Timer start now. Okay. So atong nakita na si Brad Rian, ang iyang problema diri ang usa sa distinction sa terms. So ang distinction, for example sa iyang ang pagyukbo, tanan yun na adoration. Sa akong nasabot niya, basta muyukbo ka adoration. The Bible doesn't state that nga ug muyukbo gyud ka adoration na. Gani daghang higayon nga dunay pagyukbo bisan sa mga tao, no? Mao na nga ang simbahan giklaro kining mga termino. Kay wa man gyud siya nakapakita nato nga dunay tay Dios nga larawan gyud. So ang iyang giingon nga ang pagyukbo, pero dili tanang pagyukbo giila natong Dios. So klaro na bisan pag daghan kaayo ng bersikulo sa Biblia ana nga ang pagyukbo nga dili ka na tanan adoration. So dunay yukbo adoration for God, due to God alone, ug dunay say pagyukbo diha sa mga balaan ug sa mga santos, no? So atong giklaro diri nga ang
kalainan sa gitawag natong adoration o veneration. So, ang pagyukbo o paghatag natong tahod sa mga larawan, that is veneration. Klaro man na sa atong pagtulunan. Mo lagi na nga, si Brad Rian siguro, kay Katoliko maday siya, I think nga giilag yun niyang Diyos ang larawan. So, wala yun na mutuota sa Katoliko kay Katoliko man yung pagtulunan nga wala ta mag-ila sa larawan nga Diyos. Ang siya lang nagduda lang siya. Kay mao tingali pod ang iyang basig mao po na sabta ni Brad Rian sa Katoliko pa siya. So, ang pagyukbo dili tanan adoration. No? Dili tanan gisabot nimo nga kanang Dios na. Mo yun ganita akong pagyukbo sa atong talahorong kuan. So naa nang mga terminoha. So bowing is not at all adoration. Mao na nga ang atong pagrespeto gihatag na ni ana tungod kay they represent sa gilarawanan sama ni Kristo. Moingon siya nga dili uno na kay dili man tinuod nga larawan. Brad Rian, the Catholic Church teaches symbolism. Bisan dagani og magutang kag cross diha, nakasabot na ta nga that symbolizes Christ himself. So lahi nang muyutag kinahanglan gyud tinuod nga larawan basig atong picture magkausap-usap gani depende sa kamera. So murag wrong kayo na nga kinahanglan jud kanang tinuod jud nga dagway ni Kristo. So symbol gani na mga symbolic na siya. So mao na nga masabtan unta na sa atong igsuon nga kanang mangita pa jud tag aki sa bagay nakahatag og saktong dagway pero makahimo tag mga paghulagway ni ana. And but that's not part of the topic niya nga wa man na makapamatuod nga Dios na nang larawan kumo lahi og porma. So ang Catholic teaching wala gyud ta tudloy. So ang interpretation free man kaayo si Brad Rian nga siya iyan ang sabton. Pero klaro man kaayo ang Bible. Ug imong tan-awon as a whole, di lang ka selective ba. Na ang Diyos yun, mao na ning gigamit niya ang Exodus 20 ayaw pagbuhat sa bisan unsang larawan. Unya, niingon naman siya daan nga okay rang magbuhat og larawan. Dili lang nimo isipon na nga Dios. Mo na sakto. Dili nimo isipon nga Dios. Kay ang Katoliko wala man gyud mag-isip og Dios. Kinsa kay nag-isip og Dios? Posible sila ra nga nisupak ni ini. Kay kitang Katoliko na sayod man gyud ta. Sa atong pagluhod diha sa simbahan, wala man gyud ta magluhod para sa larawan. Now, mao gina Brad Rian. Klaro kaayo nga we honor sa giportray ni ana. Sama lagi sa akong giingon na i-cross diri sa akong atubangan. Sa akong atubang ni ana, sa akong pag-amping ni ana. Sama ra nga giampingan ako ang tinuod nga gipahinungdan ni anang larawana. So, mingon man ka nga naakay imahen larawan aw kanang naakay picture sa imong asawa. Sa ato pa, pwede ra gyud tang naay picture. Unya, wa lang ilha nga Dios. Ang Katoliko, wa man ta mo ilang Dios. So sa ato, nakita na ko dire nga, sige lang ka ang kuan nga, mao ni gihugbuan, giampingan, o sa pay atong gitahod ni anak. Giklaro na sa pagtulunas Katoliko, dugay ra na gitubag, nga that is a respectful veneration. Gani, butangan magani nato bulak si Rizal, di ba? Una, sa imong pagbutang o bulak ni Rizal, kung sa may but pasabot ana, kaya ato po sing gitahod, isip kanang ribulto ng Rizal, maayong pagkakulit og dili. Bisag wa mamao kaayong pagkaribulto, basta kay naanas munisipyo, Rizal may antong pagsabot ana Brad. Butang nga nagbulak, panahon sa Rizal Day, agi pa ka Dios na day na, supak na day na sa Ginoo. Atong pagsalot sa flag, no? Lisod po kayo ang imahin mo salot ta. Di man na mo ipamaagis pagtahod. So dunay mga pagtahod nga dunay buti pasabot. So ang atong pagsalot sa flag, that is for the nation, dili sa cloth mismo. Mo na nga ako sa gantudluan nga ang gitudlo gyud sa Bahang Katoliko, ang among pagtahod
pagtahod niya ng larawan, giunsa na namo pagtahod, wa gyud na ipakadiyos. So kung Katoliko ka sa una, ni Hawa ka, basin, mao na ipakadiyos nimo. Pero never na sa simbahang Katoliko. Mao gyud ni simpleng akong gipasabot, mabitaw tong naghimo ko ni padayagon diri unsay purpose sa larawan. Ni gitahatag nag-purpose. There is no other purpose. There is no purpose to replace God with that image. Kamong mga Katolikong nakadungog karon, magkatawag gid mo aning ilang accusation. So ang accusation without evidence, dili gyud na mapurma. Kay ang biblical idols, ang idols sa biblical, dili mo sibo sa simbahang Katoliko. Kay ang mga idols nga naa sa Bible, that represents nothing. Una kining ato nagrepresent mga tinuod ng mga tao. 1 Corinto 8:4. Matod pa ang Diyos nagpresentar sa butang dili tinuod. So, ang ato nagpresentar man is mga tinuod. Ikaduha, nagrepresentar sa dili tinuod nga Dios. So we don't make images to represent a God nga Diyos na siya, nga mo replace sa God. Mo na atong gisulti diri Brad, ha? Wala ni ang Katoliko, wala nagbuhat og larawan aron mo'y isipon nga Dios. That's simple. Unta masabtan na. Og nagtuo ka gipakadiyos na namo kay among gitrapuhan, gilimpyuhan, alang nga atong ibundak na, atong magbuko na nato. So, mo ni nga na palpakyapon si Brad Rian, wala gyud siya makapamatuod nga dula tay usa ka larawas Katoliko gipakadiyos. Kay lagi ang among pag-venerate sa cross that directed towards the person being portrayed or depicted in that image. So mao na Brad, wala may lain na ning atong ikapasabot siguro. So everything maklaro nato nga wala gyud gitudlo sa Katoliko. Unya ang the whole biblical image tanang gikutlo nimo diha. Dios gyud na kay kanang mga butanga, kanang mga imahina, giilang man gyud nga Dios. Sama sa mga gihinganlan diha, mga Astaroth, kinsa pa na diha. Kamos giilang man gyud na nga Dios. No? Ang naghisgot ka sa bronze serpent, giilang naman nila nga Dios. No? Mao na nga kung ang usa ka butang ilho na nga Dios, that replaces God Himself. But the Catholic Church always profess, we believe in one God. Sa ito pa wala mila ang Diyos. Kinsa may nagbuot-buot nga naay Diyos ang Katolikong lain. Kamo nga dili Katoliko. Mo namang hinaot ko Bradrian nga ablihan ko nimo imong kaugalingon nga ug ang among pagtahod sa mga larawan kay larawan nas mga balaan dili na pag-ila nga Dios. Kay sa ako nang giingon ang among pagtahod dili sa larawan mismo. No? Sama sa imong pag-amping sa larawan sa imong asawa, dili sa larawan mismo, kundi sa imong asawa gyud mismo. So, igana na ang pagsabot niya na. So, magtuon ta sa doktrinas Katoliko, ayaw anang imong personal nga application kunuhay sa Bible, nga ang Diyos sa Bible, nag-replace mo na sa Ginoo. Time is up. Okay? So, mao to Brad. Unya, basig na kay kasulti sa atong mga viewers, Brad. So, ikaw na pod. Okay, salamat. Atin pong gi-shoutout natin nato lahat na mga kapatiran. Okay, marami pong salamat sa inyong patuloy na suporta. Andyan po sila Brother Jonix Chong. Nandyan din po sila Brother Arlo Gabutan na dating Katoliko din. Nandyan din po sila Pastor Juby Aguilos. Marami pong pastor dito nakikita ko po. And then yung ating mga kaibigang CFD, nandyan din po. Shout out po sa inyo. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel ni Padre Magtingan sa Kamaturan. And then also po sa atin ngayon. Marami pong salamat. 486 live viewers tayo. So maraming salamat sa lahat. Katoliko ka man o hindi, Baptist ka man o hindi.
salamat po sa inyo. Sana po ay meron po kayong matutunan sa aming dialogo sa pagtuo ngayong gabi na ito. Okay, salamat brother o sa tanan natong mga followers o pasensya na sa kuma kuan di sa ko maka-shout out. Ato din pasalamatan ng atong mga assistants dire. Si Brad Giovanni Pilinio ang usa sa atong mga broadcasters sa Infinite Radio sa Agna, no? Sa 92.9. So basig sunod adto ta dito sa station. So sa atong mga viewers diha, sa mga Catholic Faith Defenders, sa atong mga igsoong mga Baptist o Kristanan diha naminaw. So okay ra kaayo berdian, okay ra kaayo. Daghan patag hisgutan karon, no? So ako'y mangutanan nimo Brad, 10 minutes, pindi ra sa imong tubag og watay limit og pila ka minuto basta kay consume kay aron wala tay pressure ba. Okay. Timer starts now. Si una na kong pangutana Brad, no? Kanang ang ako lang ipaklaro kung sa wala man ka magkutlo og dokumento sa Simbahang Katoliko nga nagtudlo mi nga ang larawan Dios namo. So buti pasabot sa imo gyuning pagsabot interpretation nga nakutlo pod sa Biblia. Dili po sa ako alam kundi Biblia. Kasi mas taas man gyud ang Biblia kaysa sa inyong pagtulunaan per se. Biblia, sabi pa nga, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. So, di na ko kailangan putlo pa ang inyong dokumento. Kay again, usbon ako, ang gibawal sa Bible nga pulong sa Ginoo is action. Paggawa, yuko at saka paglilingkod o kapag silbi. So, mao man ay gibawal. So, it doesn't matter kung unsabay ko andiha kay wa man ingon ang Bible nga kinahanglan magbaton mo og dokumento o doktrina. Wala, kundili action ang gibawa. Next question. So ako lang but pasabot nga wala kay dokumento sa Simbahang Katoliko kinsa imong giakusahan nga ang iyang malarawan Dios, wala gyud kay dokumento mahatag nga among gipakadiyos ang larawan. Yes, wala yun. Kay di naman kailangan. Kay again, wa po'y kriminal mutug-an, no? So, wala sa dokumento. Kay wa mo gyud dokumento bisag diha pa ko sa una. Wa gyud dokumento nga larawan namo. Nga lang ang ato karon nga dokumento Bible. Dili dokumento nga CCC, doktrina ninyo. Ang Bible mas pinakataas na dokumento kay dokumento man ni Dios, sugo man ni sa Ginoo, pulong man ni sa Ginoo. So unsa pa na inyong mga dokumento, ang Biblia klaro man nga ang action may gibawal sa Ginoo. So mo na nga napamatud-an nato ang tema gamit sa Biblia, dili sa inyong dokumento. Next question. Next question Brad. So sa imong pagkakatoliko sa una, nagsimba gyud ka sa larawan isip Dios. Yes or no? Yes, according to the Bible. Ang na imong personal sa Katoliko pa ka. Katoliko pa ka. Yes. Nagsimba gyud ka gipakadiyos gyud nimo ang larawan. Yes, sama sa ubang mga Katoliko karon. Yes, kasi kung Bible, biblical lang 'yun. Ang pagpakadiyos sa larawan mo man gid ang nakasulat diha kay ingon man ang Bible nga ayaw pagbaton og laing Dios. Karon git-explain sa Ginoo unsaon pagbaton og laing Dios. Maghimo kag larawan, imong yukbuan, imong alagaran, o di nahimo siyang Dios. So basically ako personally ako tong gihimo according to the Bible, nahimo gitong Dios nako kay mao man giingon sa Bible nga kung imo nang buhaton, man nagkaroon ka na nakabaton kag laing Dios. Mo bitaw nga wala gyud na sa Biblia gisugo sa Dios nga yukbuan ang larawan, imahe yukbuan nimo, alagaran nimo, wala gyud. Kay mahimo man na siyang Dios kung imo nang buhaton sama sa gipabuhat sa Ginoo nga bitin. So nahimo siyang Dios kay gibuhat man nimo ila man ila man silbihan. Wa dili na ingon gipaka Dios,
giisip Dios, wala ingon ang Bible. Ang giingon sa Bible, ilarang gisindihan, ilarang gisuno, gidagputan ra nila. Ya, ang pangutana, gidagputan ba nas mga Katoliko ang mga rebulto? Oo, gidagputan yun. So according to the Bible, Diyos yun siya. Next question. Ang pasabot nimo nga og yukbuan na gipaka-Dios na siya. Ang rebulto, yes. Kung yukbuan nimo ang usa ka rebulto, dili ang bisag kinsa kay ang imong argument ganina nga ang tao yukbuan na sila'y muyukbo sa tao. Like for example, kanang hari, muyukbo sila. O dili man na mo'y tema. Ang tema nato kay rebulto man. Mo bitaw nga ang 3 Hebrew children, wa gid ni miyukbo sa rebulto kay dili tanang pagyukbo pagsimba na, Sakto. okay? Pero tanan nga pagyukbo sa rebulto pagsimba gina siya. Mo bitaw nga wala di gid pwede bisag patyon pa silang sa Shadrach, Meshach ug Abednego, wa gid sila miyukbo kay pagsimba man na basta rebulto atong hisgutan. Pero kung tao may kultura. Next question. Excuse Brad. We stop sa panobe kay murag Stop 5 minutes manabilin. kana dara. Naglubat ko Brad. Okay. Sige. Sa man ni nalubat tayo. Charge sa. Time resume. Okay. So Charge next sa question kadali. Brad. Aware ba Kasi- ka sa doktrina sa Katoliko mahitungod sa veneration of the images na Yeah. that refers to the veneration of the one being portrayed. Yeah, aware di ko na kanang mga dulia, hyperdulia, mga ingana nga mga hypodulia, mga again kung ingana lang nga pagkasulat, aware ta na kay dokumento man na no. Pero kana sila mahug na siya og palusot kung dili nimo reconcile sa Bible. So sa Bible, kung again sa akong presentation ganina, kung sakto pa na nga mulusot pa na sa Ginoo, pwede pod himuon sa mga Hebrew children. Ingon sila nga veneration ra ni Lord. Bahala, at least di mi patyon, veneration ra ni wala gyud. So the moment nga imo ang nakasulat man gud diha, bow down and serve. So pag ingon na bow down and serve, bisan pag saon pa na nimo pag bali diha veneration, dulia, latria, hyperdulia, di na mo sanong kung ang Bible atong hisgutan kay nakasulat diha bow down and serve man. So diha lang po sa Bible gyud magsukad para klaro gyud sulit gyud ba. Next question. Sunod pangutana Brad, ang bow down and serve sumala sa Biblia gipaka-Dios nila ang larawan? Gipaka-Dios ba? Yes, kay mao man gyud nay tema sa Exodo 20 verse 3 kay niingon man nga ayaw pagbaton og laing Dios. So ang 4 ug 5 mao na siya padre, mao na siya explanation unsaon pagbaton og laing Dios. Kanang word nga gipaka-Dios, giisip nga Dios ato na. Pero diha sa Bible, ang klaro diha ayaw pagbaton og laing Dios. So gi-explain sa 4 ug 5. Ayaw pagbuhat og lililok ng larawan, nagbuhat mo. Ayaw yukbui sila, ayaw sila alagari, nagyukbuan yun, alagaran. So kung Bible lang gid ato ang sundo, nakasupak yun, letra por letra. So kanang giisip nga Dios, gipaka Dios, ato na nang dagdag na nato. Pero sa Bible klaro kayo, bow down and serve kung imong naghimo ka. Mao gid na iperting klaro, letra por letra ginapas. Next question. Ang mga naghimog Diyos diha sa Biblia Brad, niila pa ba sila sa matuod nga Dios? Nga maog yung Diyos nila o giilisan nila? Giilisan gid nila kay wala man sila kaila sa tinuod nga Dios. Pero kung aritas Israelitas nakaila sila tinuod nga Dios. Pero ila gyapong nagkaroon gyapon sila laing Dios. Dili pod ilisan gidugangan. Kay naaman man sila Dios, mobalik sila, mo repent sila, dayon mobalik na po. So ilang gidugangan mo bitaw nga ayaw pagkaroon, wa pa ingon nang ayaw ilisi. Ingon ang Bible,
wag kang magkaroon ng ibang Diyos. Pag ingon ng ibang Diyos, laing Diyos, dugangan nila ang tinuod Diyos. So ang mga Israelitas, kabalo sila nga doon ay tinuod na Diyos, nakigistorya pa nila, pero gidugangan gyud nila. So ingana pod ang Katoliko bisan kami sa una mao gyud na among So, ginabuhat. Brad, mao ipasabot nga kami Katoliko nagdugang bumiglaing Dios. Nagdugang gyud. Nga nagdugang yun, daghang kayo. Mo nang Diyos gani na siya. Nagkaroon mo ba nagbaton mo og laing Dios maliban sa tinuod Dios. Way problema nga nakaila mo ni Jesus Christ nga mao ni Jesus Christ mao ni Amahan, Anak, Espiritu Santo. Namo anak, that is not in dispute. Ang atuwa karon nga ang inyong mga rebulto, inyong yung giyukbuan gyud alagaran nga nahimo gid siya Dios. So, Next question. kung nagdugang mig Dios, sa imo ra gyud ang pagsabot, wala nas doktrinas Katoliko gyud. Kay kahibaw magid may kinsay among Dios nga gamhanan. Wala gyud na sa doktrinas Katoliko kay ang inyong doktrinas Katoliko di man gyud na moingon nga nami laing Dios. Pero ang doktrina sa Bible nga nag-ingon nga ayaw mo pagbatog laing Dios dayon gi saysay dihag unsaon nga mahimo makabaton kag laing Dios. Inyo nang gihimo ang konklusyon way lain. Pero sa inyong aral wala gyud. Klaro gyud na nga wala gyud kay di man gyud aral ang atong gisgutan ani ang buluhaton man sa tao. Yung ginagawa ng tao, the action. It's not the documents or your doctrine, but it's about the action nga gibawal sa Dios nga inyong gibuhat letra por letra. Next question. Okay. Last so, question na. Sa naklaro gyud nato, akong giklaro lang nga mao gyud ang pagsabot nga ang ikaw ra gyud ni buot ana nga time na. Si, pwede, usa lang ka. Okay ra. No problem. Humana lang na pads dayon. So ang akong punto diri nga so naklaro nako diri mao ba ni ang buot pasabot nga naklaro gyud nimo nga kami wala gyud may magtudlo nga dunay laing Dios pero sa imong pagsabot na ami laing Dios. Nya, tinuod na wala mo nagtudlo nga laing Dios pero tungod sa inyong pagbaton og mga pagbuhat og mga larawang inanyuan dayon inyo nang giyukbuan o gialagaran mo na diha according to the Bible na dili lang sa akong pagsabot kung open lang gyud ta atong dawaton ang Bible masabtan ginas ka tao di lang sa ako na kung dili sa bisag mga Israelitas kabalo sila na. Okay, so ako na po. Okay. Sige Brad. Okay, timer starts now. Alright. Una na kong pangutana, kamo nagbuhat ba kaya tibukan? Doon na ba mo'y larawang inanyuan? Sama nang nasa imong luyupan? Doon na wala. Oh, nagbuhat mi pero wala gyud na namo simbaha ingon nga Dios kay ang gitudlo sa simbahang Katoliko among givenerate ang larawan directed sa gilarawanan. So, mabito na nga bisag wala na mag-ilamig Dios ang among Dios to mas langit himaya sa Dios dito sa langit. Pero doon na may mga images nga makapahinumdum namo na doon na gyud Dios. Okay. So, nagbuhat mo. Ano, number 2, inyo ba nang giyukbuan o niya gialagaran? For example, gialayan ng bulaklak, sindihan, gidagkutan, inyo man nang gibuhat, yes or no? So, tinuod na, gibuhat na namo, pero ang buti pasabot namo is respectful veneration. Tungod kay reliyoso man kini siya, so atong butangan sa mga reliyoso nga meaning. So, ang pagbutang namo diha, gingana, butangan namo bulak diha, unsay among dayan-dayan, respeto na niya. Bisan gani sa civil nato, mo bito nang dayan-dayanan po bulak si Rizal, pero klaro man gyud nga dili man gyud na para sa bulto makasabot man ta kun dili wala po nato ilha nga Dios si Rizal no kay nakasabot man ta unsa siya. Okay. Deuteronomy 4:16 na padre ning-ingon dinhi nga lest you corrupt yourselves and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female. So imo bang ang kunon nga doon na mo mga graven images na kaparehas aning lalaki o babae? Yes or no? Natural ang Ginoo laki si Mama Mary mga santos doon na sila gender pero kanang Deuteronomio Diyos gyud na siya giila na nga Dios. Kay niingon naman ka nga dili man sayop ang paghimog larawan so
Pero kanang larawan diha, ang nakasayop ana kay gihimo pag ang Dios. Pero ang amo klaro kaayo na sa among Catechism of the Catholic Church nga mas katuuhan gyud ni kamo man ni doktrina namo. Ug dili gyud wala gyud may magila nga naghimo mig larawan sa babae ug lalaki ug nagipaka Dios namo. Kay nasayon lagi mi brad, we profess one God. We believe in one God. So ang pagkanaay laing Dios namo istorya na sa mga dili Katoliko. Okay. Nahisgutan nimo Catechism of Catholic Church document ana. Kung pananglit lang yun, pananglit lang ha, hypothetical. Kung pananglit nga nagtudlo ang Catechism of the Catholic Church dayon, pananglitan og lahi ang gitudlo sa Bible, asa mong mas taas ani kaning CCC o kaning Bible as a Roman Catholic Church? Ang akong tubagan na Brad, imo ra nang hunahuna nga sumpaki sa Bible, imo ra na kay nag-interpret man kas og sa Bible, imo nang hunahuna nga sumpaki ang giingon. Kay ang gingon sa Bible, simple raman Brad, ang gingon sa Bible, idols. So idols is making creature as God, replacing God to something. Mo nay tinuod nga Dios. Mao mo gini klaro, ug mao nay nahitabo sa mga tao, sa mga Israelita, mo nang gihisgutan sa Bible. Kanang ilang mga Diyos dito, mo nang may ilang nga Diyos. Never na mahitabo sa Katoliko. Kay wala man gyud mi. Mao bitaw nga makaampo may bisag wala ng mga imahen. Kay ang among imahen o kahinumdum jud tag Ginoo nga naay imahen sa krus, makahinumdum tang Kristo. Pero imposible na mag-imo gyud ning mao nagipaka Dios nimo nga si Kristo to ama sa langit. Simple, kanilang yun nga imahen. For example, ug imo ning bukon, dedicated man na sa Ginoo gigilan sang sa krus. Mao na nga makaingon ta nga ang giingon sa Bible nga mga babae ug lalaki graven images gidili na kay Dios man na, di pa ila man ang Dios. Katoliko never. For your information, good Brad. Okay. Ano na lang pag-istorya nga unsa may para nimo, unsa may tan-aw nimo sa unsa may mas taas nga tan-aw nimo treatment o pag-tan-aw nimo sa Biblia o Catechism kaning CCC o Bible, asa may mas taas ani level ba ni sila o naay mas taas ani asa man? Taysa Brad kay wala naman kaayo na ilabot sa atong topic. Ako nang giklaro diri nga ang interpretation lagi kanang ug mo judge ka nga ang Catechism, ang mga ikutlo sa Catechism, wa masibo sa Bible, imo nang personal pero dili man na mo atong topic yon. So ang imo mo kapamatuod ka nga ang larawan sa Katoliko Dios. Dili, excuse by the way, Pads kaning ganina ra man kag tutlo anak ko, no. Actually documento, that's the first argument about the documents, and then you quoted CCC. And then karon wa ko nangutana, wa ko nag-assume nga nagkontra ng Bible ug CCC, wala. Ang ako ba ang sa namoy CCC dayon napoy Bible, unsa man maoy ani, unsa may tan-aw ninyo ani, mas taas ang Bible sa CCC o level lang na sila? Sa may tan-aw ninyo? Natural ang Bible Brad kay gikutlo man na siya, taas man na kay Word of God man na. Pero ang nganong gigamit nako ang CCC, imo manggung gi-accuse ang Katoliko nga ang tanang larawas Katoliko, Dios. Mao nga ang the best argument nato imong iklaro, oy di amas Katoliko nagtudlo man gyud ni. Kay ang pagkutlo gud nimo sa Bible, imo man ang interpretation. Ang interpretation sa Katoliko dili man pareha. Klaro man kaayo nga ang Bible ug tibuok nga pagsabot diha, what are idols? Ang idols Dios na siya. Mao nay usa nga pagsabot Brad. Di kay mo nga giyukbo. Dili man na mo nakapahimo nga Dios na kay giyukbuan. Sa ako nang giingon do na may giyukbuan, wa man mahimong Dios. Ang imo lang gi-specific nimo magyukbo ko sa larawan Dios, dili man sad na mabasa. So, ang giingon diha nga ang Bible ang Catechism ako nang gigamit kay to prove nga sayop ang imong gisulti nga ang Katoliko kanang Diyos ang mga larawan. So, imo na ng interpretation dili sa Catholic teachings. Mo na nangita og document. Pero ang document mas katuuhan ni kay nimo nga ni-interpret diha.
Kaya imo man ang personal. So kaming Katoliko, dawato nimo or mo igo ka sa among doktrina unsa may among gitudlo. Dili ang Okay. imong nakita o imong judgment lang. Where in Okay. fact, kanang walay Katoliko nga nag-ila og Dios kung tinuod siyang Katoliko, nag-ilag Dios anang larawan kay di man gani na mo iyang gisimba, dili man gani na mo gialagaran. No, directed to the one being portrayed. Ano Brad? Next. Okay. Next question, kaning gipahibuhat ni sa Ginoo nga bronze serpent. According to 2 Kings 18:4, usa may gibuhat sa mga ano yung ginagawa ng mga Israelitas na ito po naging Diyos-Diyos, itong Diyos-Diyosan, itong bronze serpent na pinagawa ng Diyos. Ano yung specific na ginawa nila? Ayan ni Brad. Intention gud na, no? Kay the first intention magawa si Moises ng bronze serpent. Kadtong mapaakan, mutan-aw dili gani mamatay. So, ang Ginoo nigamit sa larawan aron pagluwas nila nga dili sila mamatay. So God can make that. Pero once nga ila nang giinsinsohan, meaning gitransfer na nila. Ila na gituuhan nga ang larawan dunay gahom, gipaka-Dios na nila. Kay wa man idili sa Ginoo ang pagbuhat og larawan. Nganong gibuak na mato sa Ginoo? Dili na mao ang ilang pagkahod. Dili na mao ang ilang pag-ila. Giila na nila nga Dios for sure kay sa pagsugod anak mutan-aw ra gani sila, makahatag nila kaluwasan ug mapaakan sila. So simple na Brad, ang holistic na mong approach anak, tanan nga larawan nga gidili sa Ginoo, Dios na. Tanang larawan nga gitugot sa Ginoo kay nagrepresent ka na, makatabang na sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Okay. Imo bang ang kunon nga nagdagkot mog insenso o kandila anang mga rebulto ninyo? Yes or no? Yes, nagdagkot mi, pero dapat sabto nimo sa among pagsabot, dili sa imo. Kay ang among kandila, simple, represents the light of Christ, no? Unya ang pag-insenso is prayer. Symbolic na Brad, not all kanang adoration kana, no? Ang pagdagkot, ang pag-insenso dili na tanan adoration. That's the symbol of prayer. So, naa sa pinadayag, di ba? Ang mga symbol of prayer na siya. Okay? Time na yata. Time na. Napay 5 minutes. 5 seconds. 5 seconds. Last question. Last question. Last question. Na may mga verses nga ang Dios nagpabuhat, Padre, sa mga Israelitas o Moses, sa pahimo siya og ribulto o imahe sa kerubin o sa serpent, bronze serpent. Akong pangutana, katong pagpabuhat niya sa kerubin o bronze serpent, iya ba itong gipayukbuan, gipaalagaran? Yes or no? Walay literal nga makita nato diha. Pero for sure giampingan gud to nila ila gitong giampingan kay nagrepresent man to sa presence sa Ginoo. So mo na usa sa purpose, no? Ako nagingon nga purpose bitaw makakita ka sa imahen, makahinumdum ka sa Ginoo. So gipahibalo ni Moises, Ginoo dili makita, pero through the images of the cherubims makahinumdum sila nga naa diha ang presensya sa Ginoo. So mo na usa sa purpose Brad. No, kita ko sa imahen sa gatong Ginoo, kahinumdum ko nga nagpakamatay si Kristo. Simple nga ingana. Basta kay wala na ilha nga ang pagtahod nato ni hunong gyud sa larawan, gipaka Dios nato. For sure dili gyud na. Okay? Okay na? Time naman. 5 minutes nimo Brad. Conclusion. Okay, sige. Ingnalag ko magsugod ako kay i-click na po ning time. Salamat tayo sa atong timekeeper dere. Timer starts, Pastor. Sige. Go. Time na? Okay. Alright, so again, atong usbon ha, conclusion naman ni, makita nato sa atong cross-examination. Atong gipangutana kung nagbuhat ba mo, na ba mo yung mga larawang inanyuan, o ingon si Padre na,
Okay? Dayon na siya explanation. Okay? And then number 2, inyo bang giyukbuan, kalagaran, o ang punpun gyapon siya pero na siya mga explanation. So again, kung ato tong sabton gyud mga higala kay suunan, kung unsa tong nakasulat, basically gihimo gyud nila. No, gihimo niya gabuhat sila according sa iyang pag-angkon, nagbuhat siya, nagyukbo, nagalagad. Now karon do na siya kanang explanation. Na para nako padre mga kaibigan no kababayan mo Katoliko kana inyong explanation adto na lang na sa Dios. I-explain na ninyo ngadto sa Dios later on kung matubag mo ta sa Dios o explain na niya dito nga mao man ni ako ang na explanation pero ang klaro sa Bible nga inyo gyung giangkon nga kamo gabuhat og mga larawang inanyuan inyong giyukbuan inyong gialagaran or gidugkutan gibutangag kandila na tanan. So again ang explanation ana dito na lang na sa Ginoo. Number 2, atong gipangutana kung unsa may mas taas sa catechism o sa Bible. Mas taas gid ang Bible. Wa ta ingon nga nagsumpaki na ingon na lang nato nga wa gasumpaki pero unsa man gid mas taas gid ang Bible kay pulong sa Ginoo na. Okay? Now, wala na kung ang gaingon ng CCC nga dili na wala na nato ilhang Dios o unsa na dihang gipang-ingon sa CCC pag-ingon sa Bible nga ayaw pagbuhat, ayaw yukbui, ayaw alagari, wala na, no? Wala na gyud, di na gyud na mabawi nato mga kaibigan. So karon atong ipangutana kung nagdagkot ba mog insenso, kandila o nagdagkot pod. Now kung imong basahon ang nahibalo gyud na meta nga intention, again wala pud na nakasulat sa intention sa Bible. Ganong wala gid pug kaha na no gibutang sa Bible nga intention sa Israelites ba. Nganong nahimo mang Dios kaning gitawag nato bronze serpent? Walay laing ingon sa Bible. Letra por letra sa Bible, 2 Kings 18:2. Kaya atong panahon na gidagkutan nila insenso. They burn incense into it. So sa ato pa di ay kanang pag-burn og incense, pag-serbisyo na. Ya di gyud ka makaingon nga ako maninggi serbisyo dito man sa gilarawanan. Kung sa gilarawanan na nimo gibuhat, o di ayaw na lang pagbaton og imahe. Kaya ang gilarawanan to mas langit ka ha. Yang anong kinahanglan ba man ka magbatog imahe? Number 1, wa ta ka siguro. Mao ba nang naunga? Nya mingon ta nga symbolism, dili na mao ang symbolism kay kanang symbolism na anay representation na dayon na anay deeper meaning abstract. Ano symbolism? Di ba na symbolism literal man ginagnaw. Okay, mo bitaw nga dili ta pwede magpalusot ana nga mag-remind nato ang mga larawan. So pag-remind ana nga wa man ta kakita ni Jesus Christ niya mag-remind na. In fact, tanaw na to kanang nasa luyo ni Padre nga crucifix. Daghan ba yang tao nalansang sa cross? Ang kawatan duha ka buok nalansang sa cross. Daghan pa gilansang sa cross niya nganong makaingon kag si Jesus na. Wa makakaila mo bitaw nga ang nagrepresent sa gilarawanan katong yung naong nimo. Dili pwede nga ang naong ni Padre mo represent sa ako Ang mo represent nako ang naong nako. Now karon kanang gilansang desloyo ni Padre. Kung di na naong ni Jesus Christ, bisa pag-represent ng Jesus Christ. Ay nga na ba nga mga arguments nga perting klaruha mga kaigsunan higala. Muna nga ang ato diri nga kung ingon mas Padre kanina nga pwede ra gud magsimba, magampo, magbuhat na wala ng mga larawan, pwede gud na. Kung pwede man di ay amay maayo na lang nga wala kay at least malikayan pa nato ang sin of idolatry. So klaro kayo mga kaigsunan no, depende ra gyud to sa inyong pagpaminaw kay sa iyang pag-angkon gadagkot sila, gabuhat sila, gadyukbo, galakad. Awa na. Kamo na lay bahala sa explanation ninyo sa Ginoo ni katubag ninyo kay at least karon napahayag nato nga regardless of the documents sa inyong aral pero ang Biblia klaro kayo. Thou shalt have no other gods before me, thou shalt not bow down yourselves to them nor serve them. Na inyong gibuhat letra por letra, one day manubag po sa Ginoo ana. Wala nga kailangan mo no kamo nga mga nakadungog ani message ko ninyo kay tudluan ko kung saon nga makabaton mo relasyon sa Dios o dili mo makabaton og idolatry. Maraming salamat no. I think time naman siguro ang ana pa day 10 seconds. 5 seconds. Salamat kayo no. Again, klaro kayo ang atong mga mensahe karon na madunggan. O kamo nagibahalaan na mga kaigsoon. Salamat. Time is up. Okay. Okay na.
Okay na? Okay. Time starts now. Aon sa tanan, ako pasalamatan si Bradrian. Salamat Bradrian. Dugay ra man gyud ni si Bradrian akong nang challenge, pero ako kalugar lagi kay mayo to. Pero na-realize na gyud karon. Unya sa tema, ang tinuod wala niya i-klaro gyud unsaon nga ang usa ka ribulto mahimong imahin o mahimong Dios. Niya sa Isaias 4:17. Dapat mauni ang klaro nga ingani ang pag-ila sa Dios yun. Ang sobra ni ini himuon niyang usa ka Dios, iyang Dios. Muluhod siya, no? Dunay pagluhod. Musimba ni ini, magampo siya ni ini, ug moingon, luwas ako kay ikaw may akong Dios. Wala ni masulti ni Bradrian nga mauni makapadyos sa usa ka imahen. Di kay pagyukbo, pagkuan, dili, wan ni apil niya sa 42:17, mao gihapon ang giingon diri, managan ug maulawan gayud ang musalig sa mga Dios, no? Maulawan yun. Pero unsa man ni? Ug ang moingon sa tinunaw nga mga larawan, kamo maoy among mga Dios. Wala man gyud ni buhatas Katoliko. So si Bradrian lang mo insist siya sa iyang interpretation sa Bible, pero holistic nga pagtan-aw, idols in the Bible, mauni ang pag-ila sa idols. Dili lang kayo nagprosesyon ka. So ang pagprosesyon di ay sa kanang kadtong Ark of the Covenant, naman po'y larawan to. Unya ang mga tao nagprosesyon man dadto. Sa to padili gyud ang pagprosesyon mo ay sayop. Ingon siya dili sayop ang pagbuhat og larawan. So sakto siya. Ang sayop ang paghihimo gyud sa larawan nga Dios. Ug ipaka Dios na nimo. So kung naay mga Katoliko nga wa magkatikais, gipaka Dios nila pwede na. Pero ang Katoliko nga pagtulunan never gyud na. So ang kang Bradrian iyang accusation, pero wala siya kahatag og pruweba nga nagtudlo yung Katoliko. Aron moingon ta, uy, himo gyud tag Dios. So ang iyang interpretation sa Bible, pero dili kumpleto. Nganuman wala man isulti nga ang nag-ilad ay sa larawan nga Dios kadtong giingon sa 44 nga luwas ako kay ikaw may akong Dios. To the image itself. Ug wala na buhatas Katoliko. Mo na nga si Bradrian, Katoliko man siya, wala pa tingali siya makatikais niadtong panahon na. Matod pa niya, dili ko no siya ma-remind ani. Tungod kay wa siya kaklaro og naong ba ng Kristo. Unsa man Brad mo no? Ma-remind mo ganita sa mga unsang mga butanga. Kana kay amo nang gidedicate sa Ginoo nga nagpakamatay. Dili gyud na kang Dimas, di gyud na kang Istas. Ha? So ayan na lang Brad. Ayo humok lagamay imong hunahuna nga bisag tagaan kag krusipiho di ka kahinumdum ni Kristo. Di na ko moto ana. That is beyond normal, no? Una symbolism bisan pag maghimo ra mig cross o na mong nagbutang kahoy-kahoy dia, nagsimbolo na ni Kristo bisag dili gyud imahin. So ang Ginoo dugdagan sa mga simbolismo. Busa akong nakita nga wala gyud nakapamatuod si Bradrian nga ang atong imahin nay usa ka imahin nga gitawag og Dios. So iya din na nga interpretation. So ang pagyukbo not always adoration. So that sa ato pa ang pagyukbo dili kanunay makapadyos Dios sa giyukbuan, no? Kay giyukbuan magani ang tao. Na moingon dita nga, uy lahi po ng pagyukbo alarawan ra, ha? Pagyukbo gyud biblical meaning sa pagyukbo not at all times adoration. Kay duna si Jacob miyukbo kang Esau, Genesis 33:3. Si Batsiba niyukbo ni David, Uno Hari 1:16. Si Hosbi miyukbo sa anghel. Hosbi 5:14, yukbo bang gihapon na. So, nasayod ta o sa Catholic teaching umutuon ka nga gidedicate ang imahin panangilit ni San Jose ni Maria mismo. So kay wala naman sila naghimo tag imahin para nila. So that is directed to Mary and directed to God who chose Mary. Nga na ang atong pagsabot. Muna nga alang sa tanang mga Katoliko, ari ta sa atong pagsabot, dili ta sa pagsabot sa mga dili Katoliko. Muna Bradrian, hinaot pug ko nga napo kay gamayng opening ani. So kay
ang Katoliko klaro gyud sa among creed. We believe in one God. Una ning ka among gipunan. So ikaw ang nakauna-una og pagpuno. Okay. Words of kuan Brad kanang sana parting. Salamat. Okay, salamat una sa tanan no. Salamat sa nag-time diha. Kauban ni Padre diha karon nag-timer niya. Sagit-sagit lang na iyahag time starts pero dako kay nagamit diri karon. And then salamat Padre no sa time sa oras nga makapasabot mi sa among gituhuan. Unya imo pong napasabot ang inyo ha. Mo na atong plano dinhi, mo na ato ang motibo niya dili sa pag pugos sa atong gituhuan. Now, sila you are able to explain to us what you believe and unsa pa na inyong mga explanation. And that is important nga napoy mga nakatpon siguro diha pod. No, I believe no. Nya sa muasad napod mi na pahayag, and that is the reason nga kami na karon diri. Salamat ha, bagtingan sa kamatuoran di ay page. Salamat usab nga tagatag higayon. Yes, tinuod to nga daghang higayon dugay-dugay na pod nya busy pod. I know mga pare busy pod. In fact, busy sad ko karon ko kuan pod jud kayo mi nga nag-aabot jud. Salamat kayo no. Salamat sa tanang mga nagka-comment diha, mga kaibigan, mga amigo CFD, mga amigo nako sa Baptist, apoy mga Seventh-day Adventist diha, na uban mga born again. Salamat sa inyong comments, negative or positive na you are entitled to your own opinion. So, salamat sa gihapon nga inyong giubanan. Nya ang pinakaunang pasalamatan, salamat po sa ato ang buhi nga Dios nga naghatag nga nato giyang pulong nga atong mahimong basihan sa atong pagtuo ug paggawi. Salamat sad sa Balag Espiritu nga mo'y naghatag kanamo karon og kahapsay sa among pag pwede ra gyud ay mag-istorya nga dili aban-ubanan og pag-insulto, pag-away, paglalis no. Igo ra gyud mi nagpahayag mga igala sa hopefully nga magkita ta Padre no, personal niya makahimamat pod sa inyo even though diri lang online, pero I consider you as a friend, as a brother in humanity. Kita Pilipino niya na ata diri sa kaning same nation niya, same Bisaya pagyud. So salamat og dako sa kahigayonan Padre. I think mao na no. May gabi sa tanan. Okay, daghan kay salamat po Brother Ian o buutan gyud si Brother Ian nga maayra po di ka istorya. O sa tanan to mga followers, hinaut nga daghan pud bug nakatunan. Napa may sunod kay matud pang Brother Ian, napay mga series of discussion, ma-plaster na ni nga kanang magsige ra ta. Nya okay ra, walay daghang mga tawo makuan kay pwede ra mig way moderator. So salamat kay Brother Ian. Ampo lang ta sa Ginoo. Pasalamat ta sa Ginoo nining tanan kay iya maning tanan. So search for truth, open for the Holy Spirit mo na importante nato. Mao nga sa tanan akong mga followers ni Brother Ian, hinauton ta nga ang Dios mag-uban ka nato kanunay. So sa tanan akong mga followers, may kabat ni pila ning nag-view ani 400 kapin o nidaghan to ganina. So salamat kaayo Brad Giovanni sa atong timekeeper. Salamat kaayo. So maigsoon na kuan gyud murag na tagbaw gyud ang atong panag-uban. So kitang Katoliko akong ingon nga focus tas unsay atong gitudlo. And nakaingon pa nga dili gyud ni mosupak pud sa Biblia kay na kahibaw man gyud ta. So atong tapuson kini sa pag-ampo. Brad Edgar di adire nagtanaw nato Brad Edgar Lianas sa Buktol o sa tanang Catholic Faith Defenders di labi na sa nasyonal kay nagkuan pud sila murag nagpost pud ay sila sa nasyonal. Father Fran ang atong national spiritual director og si sa uban pang mga board of governors sa tanang mga CFD, mga vloggers nato Luzon, Visayas, Mindanao ug asaman mong dapita
Nindot kaayo ang atong topic for start ni. So ako ready lang ko basta naa diri sa akong page manghinaot ko nga kanunay tang dasig diya sa atong pag-ampo o pagpanalipod sa atong pagtuo pag hatag og explanation ini. Atong tapuson sa pag-ampo among lang ito nga